Okay, good day, no? Ulit, no? So this is the topic natin ngayon is beam theory, no? Ang purpose lang nito na ano is dahan-dahanin ko sa inyo explain yung sinabi doon sa libro, no? Kasi doon sa libro, I know some of you hindi maintindihan, so ako na magpaintindi sa inyo with matching ano pa, mga pictures, no? Para so dahan-dahan yan siya, no? So, beam theory is yung kukunin natin dito yung differential equation. So, ano ba yung beam theory? Malalaman natin maya. Tinatawag rin siyang Bernoulli-Euler theory or engineer's beam theory or classical beam theory. So, maraming pangalan ito, pero ito lang gamitin natin itong Bernoulli-Euler. So, pangalan natin sa mga sikat na mga tao. So, sila ang nag-ano nito, nakaisip ng differential equation nito. So, i-derive natin, no? Balik tayo. So suppose no, suppose we have a beam, no. Yung pinaka-common na beam which is this beam is supported at its ends, no. Hindi siya cantilever, hindi siya continuous, no. This is just a simple beam. Then may load tayo. So ganyan ang load natin, no. Yung load natin arbitrary kahit ano ng shape niya, hindi siya uniformly, hindi siya varying. So arbitrary siya meaning for every point may different siyang value ng load, no? Kaya ginawa ko dito is w x or the load is a function of x, no? So kung dito ka sa 0, meron kang equivalent diyan na ano, na w. Kung dito ka may equivalent ka doon. So anyway, hindi ko na masyado anin yan. So tingnan nyo lang, ang load nitong beam na to is just an arbitrary load, no? So, obviously, if we have a load, no, meron talaga to yung elastic curve, no, which is the displacement. So, ang tawag dito is the elastic curve. Okay, dandanin natin na. Then, after that, gagawa tayo ngayon ng tangent sa A. Tangent siya saan? So, tangent siya sa elastic curve. So, if you can remember, no, yung tangent is the perpendicular doon sa radius ng curvature. 'Di ba? So, hindi ko na elaborate kung ano ibig sabihin ng tangent, no? I know that alam nyo na yung tangent na yan. Ah, so, we have a tangent at A. Then, obviously, meron tayong nabuo na angle between the tangent at A at saka doon sa beam. Which is, ito yung theta, no? Theta A rin yan, no? Ibig sabihin dito, angle. So, may nabuo tayong angle, no? Between the tangent saka doon sa beam, no? Doon sa undeformed beam, no? Ito na kasi yung forma ng beam pag na-deform na siya, no? So anyway, ito siya. So next, what if no? Mag-consider tayo ng isang point doon sa elastic curve. Big sabihin, dyan daw yung hahanapin natin na deflection. So, gaano daw, ito yung point, no? Na distance nito, itong point from dito, yan yung ano, yan yung deflection. So, sa point na ito, so, extend mo yan siya dyan. Then, tatawagin natin, no? Yung yung distance from A hanggang doon sa point X, tawagin natin siyang X, no? Yung distance naman from doon sa beam papunta doon sa tangent sa A is Y. So itong Y, hindi yan siya yung deflection class. Yung deflection is dito lang hanggang dito lang sa may color green, no? So yan lang yung deflection dito hanggang dito lang, deflection. Pero dito kasi pinakita ko lahat from dito sa beam papunta dito sa tangent at A. So tawagin natin siyang Y, no? So obviously, no, since this is a tangent, if you can remember in your what do you call that? Analytic geometry, no? Iwan ko, nakakuha man ata kay lahat na analytic geometry. Ah, pag tangent ang marinig nyo na word, marinig nyo yung term na slope. So, ang theta, no, yung angle na mabuo natin dito sa tangent na to, that is the slope of elastic curve. So, wag nyo to kalimutan, class. So, theta is equals to dy over dx. Now, so, ito naman talaga ang general form ng mga slope, di ba? No. Differential sa y, differential over differential sa x, no. So, kung yung tinuro sa inyo sa analytic geometry, y sub 2 minus y sub 1, x sub 2 minus x sub 1, yun ang slope. So, anyway, let's proceed. So, don't forget this formula kasi gagamitin natin ito mamaya, no? So, dito.
So let's consider a very, very, very small, no? Very, very infinitesimal length ng beam dito sa AB na to na beam. So napakalit nito. So kung makita niyo ito, malaki lang magtingnan nyo, pero DX kasi consider siya DX, maliit siya. So in short, itong laki nito is parang tuldok lang yan kaliit, no? But still, it is a part of beam, no? Meron pa rin siyang length. So ang length niya is infinitesimal DX, no? So diyan sa part na yan, meron din tayong napakaliit na arc, no? So ito siya, itong elastic curve na to, pwede yung tawaging arc rin, elastic arc, so a curve. So may maliit tayo na arc dito, which is nakita niyo to, itong pula na maliit, no? Then since this is an arc, meron din siyang R, di ba? So if you can remember, no? So ito nakita niyo man yung maliit diyan. So maka-remember nyo sa geometry nyo, itong pinakasimple na formula, S equals to theta R. So wag nyo rin to kalimutan. Alam ko naman na hindi nyo to kinakalimutan itong formula na to kasi gagamitin natin to sa next slide, no? For the derivation, no? So ito yung theta equals to dy over dx slope, saka ito S theta R. So i-consider natin, kunin natin to ulit. So this one na, no? Since meron tayong kinuwang maliit, no, yung dx, napakaliit masyado, maliit rin yung theta natin. D theta rin. So lahat ng may D, ibig sabihin yan gamay, no? Gamay, D theta. Then as you can see, no, beam yung pinag-uusapan natin. So ano ba yung beam? Pag pag merong bending stress, no? 'Di ba may mabubuo tayo na compression side sa tension side, if you can remember, no? So ito makikita natin, no? So this one is the neutral axis. No. Itong dito sa baba, ito yung tatawagin nating tension side. Ito sa taas is compression side. So bakit tinawag siya tension side? Kasi dito sa baba, lalaki yung original length ng beam. Dito naman sa taas, liliit na compress. So dito na tension. So dito nahila. So if you can see, ito yung ano niya. Ito yung example, ito section, ito ang section niya, no? Rectangular ang kanyang beam. So itong sa baba, itong pula, itong sa taas, ito yung sa compression pula rin. So tawagin natin itong pinakataas is bending sa C. Ito naman bending sa tension, no? Bending sa compression, bending sa tension. So class, bakit ang dx ko dito banda naka-measure? Hindi dito sa baba. Hindi rin dito sa taas. Kasi itong dx ko, no, yung assumption ko kanina na nagkuha tayo ng maliit doon na length ng beam, no. Kasi yung beam natin kanina, yung kinuhaan ko ng dx is hindi pa siya na-deform. Ibig sabihin, hindi siya nag-lengthen, hindi siya nag-shorten, hindi siya nainat, hindi siya na-compress, no. So, ang dx natin, dapat ang measurement yan is dito sa neutral axis. Kaya siya tinawag na neutral axis kasi walang nangyayari sa kanya. Zero ang bending niya, which means zero ang kanyang deformation or zero ang kanyang strain. No? So wala tayong strain dito, wala tayong elongation, wala tayong shortening. So wala tayong displacement, no? So zero siya in A. So yun ang dx natin. Pwede rin natin siyang tawaging ds para yung sa formula natin kanina S theta R. Pwede rin siya tawaging ds. So neutral axis yan siya. Then this is the R. Ito yung radius of the curvature niya, no. Yung radius of curvature niya hindi nakaabot dito sa pinakamababa na na beam, sa pinaka tension side ng beam. So ma-imagine nyo class, no, this is like a beam, no. This is a beam na nag-exaggerate ko lang ang kanyang pagka-deflection, no. So ganyan naman para at least maintindihan natin. So parang na siya yan, ito na deform talaga siya. So let's consider, no, mag-consider tayo kasi hindi naman natin pwede sa itong sa compression side saka sa tension side, sobra naman yan. So mag-consider tayo sa gitna-gitna nilang dalawa, no. So blind muna tayo. So i-consider natin itong fiber na ito, no. Itong fiber na ito, galing to siya doon sa neutral axis. So ang fiber from the neutral axis papunta doon sa fiber, sabihin natin y yan siya, y. Ang layo niya is y. Pero naman ang fiber naman, no,
sa outermost fiber from the neutral axis, C yan siya, no? So dahan-dahanin ko explain muna ito, no? So dito muna tayo sa curve na to. Sabihin natin hindi natin alam kung anong nangyari sa ano. Kung anong nangyari dito sa fiber na to. Since it is sa taas siya ng sa taas siya ng neutral axis, itong fiber na to is nag-shorten. Na-compress yan siya, lumiit, no? So yung fiber nito is lesser than dito sa lesser than kaysa dito sa tawag doon sa neutral axis. Pero for the sake of for the sake ng computation, nilampas ko na lang siya, lalagyan lang natin mamaya ng negative, ng minus, no? So, yung original natin na length, A prime, B prime, no? Na-deform siya, no? B na siya. So, this is, obviously, ma-shorten talaga siya, pero gi-extend ko siya para mas madali siya mamaya intindihin. Paano natin kukunin itong delta na to. So, this is what we call the displacement, delta. Diba? If you can remember, no? Delta. So obviously, ang delta natin is AB, itong malaki, AB minus A prime B prime. So since na dalawa sila, no? Later na lang muna. So explain ko na lang muna ito dito, no? So this one, meron tayong tinatawag na stress doon sa fiber located Y, no? Galing doon sa neutral axis. Gamitan natin siya ng proportionality, no? Kung sa triangle, di ba? Similar triangles, if you can remember, no? Sa geometry nyo pa. So, ganito ang formula niya. So, given ito, so madali naman natapin tong theta C, di ba? So, MC over I lang naman yan, no? So, ito yung formula na ma-remember nyo sa strength of materials nyo, MC over I. So, that is the theta C. So y over c, that is yung sa similar triangles. So yung theta y hindi to theta y. Sigma y natin is negative MYI, no. So negative siya kasi compression. If you can remember, no, compression, negative. Dito naman tension, positive siya. So negative siya. So this is the general formula, MC over I, pero kung gusto nyo yung hanapin lang yung y kada different y sa different fiber dito sa loob ng beam, my over I lang. So meron tayong my over I. Then balik tayo dito. Dx is equals to ds like I said earlier, no? Yung dx natin dito yan siya banda sa sa NA. So yung ds natin, although nakita nyo na curve talaga siya masyado, no? Since this is a neutral axis, walang nagbago dyan. So wala rin nagbago yung dx. So dx pa rin siya, no? So, wag kayo masyadong illusion lang itong nito. So, yung dx natin equal pa rin siya dito sa curve na to kasi walang nagbago diyan. Unlike dito sa grid dito sa dalawa, hindi na yan dx, magkaiba yan siya, no. So, yun nga, dx equals to ds is equals to a prime b prime, no. Sabihin natin a prime b prime pa rin siya. Is equals to s theta r o s d theta r. So, d theta man siya tapos r. So, formula yan siya. Ito yung sinasabi ko kanina na na elongation, no? Yung d delta. So itong gamay d delta. So paano hanapin tong d delta? Okay. So if meron tayong d delta dito, bakit siya over 2? Kasi d delta man din kasi ito siya. D delta over 2 plus d delta over 2 is equals to malaking delta. D delta, no? Then obviously, ano tawag doon? Yung angle, no? Magkabilaan na angle. So kung hatiin ko ito siya, d theta over 2 rin. So meron tayong angle dito. So tapos y, yung moment arm niya y, no? Yung r niya, yung radius of curvature niya y. So from the same formula ng s theta r, d theta is equals to negative y d theta. So ganito yan siya. Negative d theta over 2 kasi siyempre nga sinabi ko negative siya kasi na-compress yan siya. So naglagay ako negative. Is equals to y, tapos angle na d theta over 2. So, cancel lang 2, 2. So, d delta is equals to negative y d theta. Okay. So, if you have questions, no, comment nyo lang sa video, then, or comment nyo lang, mag-chat lang kayo sa group chat, no. If you have questions about this, no,
or ulit-ulitin nyo na lang para at least maintindihan nyo. Then you can also read sa Aslam Kasimali to. So kinuha ko to siya sa Aslam Kasimali, no. You can also read doon paano to siya nakuha. So hindi pa man to natapos, hindi pa natin na-derive mabuti, no. So meron na tayo nito. Then if you can remember, no, if maalala nyo yung formula sa sa strain. Anong pinagkaiba ng deformation or displacement sa strain? So ang deformation displacement, yan yung displacement, yan yung deformation, no? Yan yung elongation, no? Sa Hooke's law, yan yung x, no? Kung meron tayo sa Hooke's law na F equals to Kx, yung K yun yung constant of proportionality, yung F yung force, yung X yung elongation. So ang strain naman, yan yung elongation divided mo sa original niya na length. So this is our elongation or shortening. So hindi man siya nag-elongate, no? Nag-shortening. So this is the shortening. This is the deformation, no? D delta. Then i-divide natin siya sa original length. What is the original length? That is ds or dx, no? That is the original length. So obviously, meron tayong ds, rd theta na ds. Then meron tayong d delta na ydo. Negative ydo. So itong formula, then negative y over r. Okay. Then puna tayo sa, if you can remember again, no, strength of materials, no. Sa Hooke's law, the force is directly proportional to the elongation. Then therefore, the stress is directly proportional also to the strain. So yun lang yung ano nila. So this is Hooke's law pa rin, no? So this is stress saka strain lang. So ito man yung nakikita natin sa stress strain curve, no? Siyempre, in a proportionality, meron tayong constant of proportionality. K yung tinawag natin una, pero since na nag-experiment, 'di ba? Si Yang, then tinawag niyang E, no? So, substituting negative y over r doon sa strain, we have negative E times y over r. So, equate natin tong dalawa class, no? Ito siya. Itong my over I at saka itong ey over r, no? Equate natin sila since na equal naman sila. Sigma y naman siya, di ba? So equate natin, no? Ito siya, saka ito equate natin, no? Ito na. So cancel yung y. Then we have the 1 over r equals to MEI. Okay. So malapit na natin makita yung itsura kasi lumabas na yung MEI. So MEI is a moment diagram. Nakukuha natin yan sa moment diagram, no? So itong MEI, no? Malapit na. So may MEI na tayo. Sir, anong next natin dyan? So hanapin natin tong 1 over r. Ano ba tong 1 over r? Okay. Sa analytic geometry nyo, no? Hindi ko na masyado i-elaborate. Ito ang meaning ng 1 over r, no? Lumabas to dati sa board exam sa mathematics. So wag nyo tong kalimutan itong formula na to. So wag nyo muna tong isipin class itong approximate equal. So ito muna ang ano nyo, isipin nyo, no? Ito muna yung isipin nyo. So this is a formula, no? Ito yung formula para sa r. Pag gagamitin nyo yung Cartesian coordinate system, no? For example, meron kayong curve sa Cartesian coordinate system. So ang Cartesian coordinate system is xy. So gusto natin malaman ilan yung r. So ito ang formula ng r, no? So given ang mga points, no? So mahanap mo yung r. So don't forget this kasi sa mathematics to, hindi to siya sa theory, no? Itong formula na to sa mathematics. So hindi ko na elaborate, hindi ko na rin i-derive kung paano nakuha to. So kayo na lang bahala na pero ito talaga yung ibig sabihin ng 1 over r. Tapos, bakit siya approximately equal to dito? Itong sa taas lang. Bakit wala na to sinali sa baba? Take note, class. Yung ating second derivative ng y dx, napakaliit yan. Napakaliit na yan. Second derivative ng dy dx, napakaliit na yan. Ngayon, i-square mo pa. Nakita niyo ito, may square dito. So, malapit na talaga yun sa 0. So, itong quantity na to, itong second derivative ng y
y with respect sa x, no, second derivative niya, squared mo yan siya, 0 na yan siya. So pag 0 yan, 1 plus 0, 1. Raised to a ni, what do you call that? Exponent is 1. So in short, itong sa taas lang, itong numerator na lang ang result natin. So 1 over r is equals to second derivative, no? Second derivative of y with respect sa x. So that is yung y natin is yung location, no? Oh. So anyway, dx saka yung y natin, no? Let's proceed. So this is what we call the beam theory. So ito na siya, formula na to. Pero parang mahirap pa man yan, sir. Anong maintindihan natin yan, sir? Bakit second derivative yan? Mahirap masyado. So don't worry, class. Gagawin natin siyang first derivative lang. So naka-remember nyo kanina? Na-remember nyo kanina? Slope of the elastic curve. Di ba? Theta is equals to dy over dx na, di ba? Yan yung sa previous slide. This is the slope of the elastic curve, no? Then if i-differentiate natin sila, obviously, differentiate ang theta, mag-second differentiation na ang dy over dx. So d theta over dx, no? So this is d theta over dx. If you can if you can see, no? Hindi ko na siya gihiwalay, class, no? Ito kasi is dy over dx, ilagay ko tong dx sa taas, no? So that is d theta over dx yan siya. So anyway, this is what we call the Bernoulli-Euler beam equation. So wag niyo tong kalimutan, class, no? Okay? Stop ko na ang video.